心に咲いた花は my friend. Mukhang malapit na tayo. Yan ang Republic of Misha, ang lugar ng mga aklat at karunungan. Kilala rin City of Logic. At kahit na wala dito ang original na Book of the Beginning, siguradong merong kopya na malapit na sa original na naroon sa National Library. Kayo na lang, ayoko nang amoy ng libro. Heto na. Wow! Dito tayo. Heto na ang kopya ng Book of the Beginning. Naalala niyo naman ang itsura ng original na kopya sa Jubel Castle, hindi ba? Ang totoo, marami na ring version ang nilabas sa loob ng matagal na panahon. Pero nakahanap ako ng version na pinakamalapit sa original. Sana kung magpapaliwanag ka, yung madali lang maintindihan. Tsaka gumamit ka lang na maikling pangungusap. Hindi kami matatalino. Kung sa bagay, alam kong may ilan sa inyo ngayon lang ito maririnig, kaya sisimulan ko sa umpisa. Maraming impormasyon ang nasa loob ng librong ito, pero kung susumahin, pinaliliwanag lang ng libro ang tungkol sa mundo ng Shadow Wielders kasama na ang mga alamat mula sa nakaraan. Meron bang bedtime stories niyan, Paro? Mukhang mahirap intindihin. Heto na. Ang digmaan ng liwanag at dilim. Alam ko na, naikwento mo na to sa amin dati, di ba? Kung paano nagsimula ang digmaan sa dalawang puwersa. Ang puwersa ng liwanag laban sa puwersa ng kadiliman. At nang malapit ang magugi ang puwersa ng kadiliman sa digmaan, biglang lumitaw ang 7 warriors at tinalo ang kadiliman. Sila ang Soldiers of Light. Matagal ko nang iniisip kung Shadow Wielders ba sila. Bakit mo naman naisip yun, Zora? Dahil kahanga-hanga ang ginawa nila para ipatalo ang digmaan at hindi yun magagawa ng mga normal na tao. At may pagkakahawig ang kapangyarihan nila sa atin. Excuse me? Ano yun? Kahit sabihin natin may mga Shadow Wielders na nung umpisa pa lang ng mundo, paano ka naman nakakasiguro na nagmula nga tayong lahat sa lahi ng 7 Warriors of Light na yun? Magandang tanong yan. Kagaya ng pagkakaalam ninyo, matagal na rin kami naglalakbay ni Jiro sa buong mundo. Kung saan sana kami napadpad para lang maghanap ng mga guho na may kinalaman sa 7 Warriors of Light. Mga guho? Kagaya nung... Tama. Doon nga sa cavern. Yun ang dahilan kaya kami napunta sa inyo. Ayon sa alamat, may sariling guho ang bawat isang warrior at may 7 guho sa buong mundo. At nahanap namin doon ang nagpatunay lang sa nalalaman ko na may secret room sa loob ng cavern. At sa loob nun ay may ancient painting ng Shadow Mushu. Hindi ako pwede magkamali. Ang bawat isa sa atin dito sa silid na to ay descendant ng 7 Warriors of Light. Teka, sandali. Hindi kaya dapat nating hanapin ang pampitong descendant? Hindi kami sigurado kung may pampitong descendant na. At isa pa, wala na kaming nahanap na guhong may clue. Maari rin na lumitaw na pala ang huling warrior at hindi namin napansin dahil hindi namin alam ang itsura niya. Pampitong warrior? Naiintindihan niyo ba kung bakit tungkulin natin ang labanan at talunin si Nene? Dahil tungkulin nating iligtas ang mundo. Kaya po ang puwersa natin sa pagtawid sa mga kaalyado nating estado, ang Misha at Gore kamahalan. Ayon sa mga sundalong ito, pinangungunahan ni Conrad ang Imperial Guard Division. Matapang silang lumalaban. At marami na rin sila nasaklolo ang mga sugatang sundalo pero kulang pa rin ang bilang nila. Huwag kayo mawala ng pag-asa! Malapit na tayo sa border! Nasaan na siya, Ministro? Yun po ang hindi namin alam. Kabahalan, hindi na tayo pwede maghintay pa.
Kailangan na natin maghanda. Kailangan natin mapigilan ang pananakot ni Nene. Ipadala natin sa digmaan yung... Ah? Huh? Teka, ano ang bagay na yun? Operational efficiency, 57%. Energy charge, 83%. Fire control system clear. Releasing safety valve. Lock na po ang target. Objective, Gibral Castle. Final report. All green. Ready na po, Commander. And fire! Mga teorya at espekulasyon ko lang ang mga ito. Para sa mga kasagutan, kailangan natin ang nawawalang pahina ng original na libro. Ang extra 7 na ninakaw. Tama, dahil ang extra 7 pages ay idinagdag lang sa dulo ng original na Book of the Beginning. Maaaring yun ang makatulong para lumakas tayo. Pero wala akong kasiguraduhan dahil misteryo pa rin ang nilalaman nun. Sino kaya ang naatasan para magtago ng extra 7 pages? Ang hari. Huh? 700 taon na ang lumipas. Nang mag-issue ang hari ng Gibral ng batas na may kinalaman dyan. Maro? Ayon sa batas na yon, mahigpit na ipinagbabawal ng hari ang sino man sa pagbabasa ng Book of the Beginning, maliban na lang kung binigyan sila ng permiso ng hari. At hindi lang yan, dahil ipinatago rin ng hari ang nilalaman ng extra 7 mula sa lahat. Bakit naman niya ginawa yun? Tingin ko natakot siya. Ang hari ng Gibral noon ay isang matalinong scholar. Marami siyang nalalaman. Katunayan, may research team din siya. Pinag-aralan din nila ang tungkol sa extra 7, kaya lang may nidiskubre ang research team niya. Kaya natakot ang hari sa katotohanan. Sa tingin ko, malaki ang magiging kasiraan ng katotohanan sa buong kaharian. Kaya naman gumawa siya ng batas para habang buhay nang naitago ang nilalaman ng extra 7. Kung gano'n na lang ang takot niya, malamang importante ang lihim na nasa libro. May papakita ako sa inyo. Matapos ang digmaan, nagbalik ang soldiers of light sa kanilang bayan. Teka, bakit biglang naputol na lang doon ang kwento? Ito ang simula ng chapter 7. At tulad ng original na Book of the Beginning, putol din ang bahagi nito. At magpapatuloy nito sa chapter 8 na para bang walang chapter 7 na nawawala. At sa tingin mo, ang nawawalang bahaging yun ay tungkol sa... Oo, yun na nga. Tungkol sa pagsil ng kapangyarihan ng Shadow. Tapos, ano na ang nangyari? Dahil hindi pinatapos sa original na sumulat ang chapter 7, kaya may ibang gumawa na lang, ganun ba yun? Hindi ko rin alam ang sagot dun. Pero, ito ang dapat niyong pag-isipan. Kung alam niyo ang pagsil ng Shadow, posible rin na magamit niyon para pantawag, hindi ba? Nakakalito! Mula sa chapter 8 hanggang sa dulo, wala na uling kwento na nagbabanggit tungkol sa mga Shadow. Dalawa lang nakikita kong dahilan dito. Kung hindi naglaho ang mga Shadow Wielder, maaring na-seal na ang mga Shadow nila. Sa tingin ko, yung pangalawang dahilan. Wala sa inyo ang nakakagamit ng tunay na lakas ng Shadow ninyo. Kaya naman, hindi rin ganun ka-epektibo ang mga Shadow nyo pagdating sa labanan. Kaya para malutas ang problemang yan, kailangan natin mahanap ang extra 7. Kaya lang, wala tayong idea kung nasaan na ang extra 7 na yun. Kaya susuko na lang tayo? Ah? May nagnakaw dito. Ibig sabihin, kailangan lang natin yung bawiin. Unang-una, kailangan nating malaman kung sinong nagnakaw at kung nasaan siya. Kailangan simulan na natin ang investigasyon. Pero tandaan ninyo, kailangan nating magdahan-dahan sa pagkilos. Sa ngayon, sa tingin ng kalaban ay patay na tayo. Mas mabuting yun ang isipin nila. Hindi natin kailangan ang gaya ni General Logie na nakabantay sa atin. Kung ganon, ang extra 7 ang susi para mailigtas natin ang mundo. Nakasalalay doon ang balanse ng lahat. Kung wala yon, hindi natin matatalo si Nene. Sang-ayon ba kayong lahat? Kung ganon, maghanap na tayo ng matutuluyan. Bukas na lang tayo magpatuloy. Magpahinga kayo mabuti ngayong gabi. Ah. Ayaw mo ba kumain, Maro?
Paano ba kayo ginaganahan ng ganyan? Maro? Meron digmaan. Tapos, natalo pa tayo ni Nene. Nakalimutan niyo na ba? Malaking gulo to. Kung walang makakapigil sa kanya, sasakupin niya ang lahat. At pagkatapos, mapupuno na ng kasamaan ng buong mundo. Nakikinig ba kayo? Kain ba kayo ng kain dyan? Oo, mapupuno na kasamaan. Nasa bibig ko ang pagkain, wala sa tenga ang araw. Walang kwenta! Ginagawa namin ang lahat. Magiging mag-iwasay pa ang lahat kung titigil kami sa pagkain, Maro. Sandali. Nasaan na si Shu? At saka si Jiro? Pati si Zola? At nasaan din si Gluke? Ha? Ayos ka lang ba? Balita ko, nagtalo ulit kayo ni Shu. Bakit ba hindi pa kayo nagbati? Total, magkakampi naman kayong dalawa. Siya naman ang hindi nakapokus sa misyon eh. At isa pa, wala siyang disiplina. Ano ka ba? Hindi naman yung problema, no? Kung hindi, ano pa? Ay! Naku, mga lalaki nga talaga kayo. Nasaan ang mga kalaban? Ba't pwede lang ba kitang tawagin pag may kalaban? Kung ganun, bakit mo pa ako tinawag? Dahil meron tayong dapat pag-usapan. Dapat mag-usapan. Tungkol saan naman kaya yan? Sabihin mo nga, bakit makasarili ka tuwing may laban tayo? Ha? Bakit gusto mo ng labis na kapangyarihan? Bakit hindi ka makontento sa... At bakit gusto mo namang malaman? Huh? Sabihin mo nga, tinawag mo lang ba ako dahil gusto mong makinig ako sa mga reklamo mo, ha? Gusto mo bang i-comfort kita dahil sa pagkatalo mo? Hindi ah. Kung ganon, bakit mo sinasayang ang oras mo dyan? Baka nakakalimutan mo, walang pumipili sa'yong lumaban ka kung ayaw mo. Alam ko yun. Pero hindi yun ang issue. Kung ganon, anong problema? Dahil ba hindi mo kilala ang kaaway, ganon ba? Kung nagdadalawang isip ka, mabuti bang umuwi ka na lang. Ayokong pag-usapan ng tungkol sa laban. Kung ganon, bakit mo pa ako tinawag? Gusto ko sanang hingin ang opinion mo tungkol sa isang bagay. Walang halaga ang opinion ko. Tandaan mo yan. Kung hindi mo naman ako tinatawag, hindi ako darating. Nakalimutan mo na ba yun? Kailangan mong matutong magdesisyon para sa sarili mo. Tinawag kita dahil kailangan ko ng kaibigan. Wala ka bang nagawa para makuha mo ang pagkakaibigan ko? Marami ka bang dapat matutunan? Bago mo ako naisip maging kaibigan, kailangan mo munang matutulong gamitin ako bilang isang sandata. Sa ngayon, hindi mo pa ako napahanga para maging kaibigan kita. Ang suplado mo naman. Talaga? Pwes, hindi talaga ako mabait. At ang totoo niyan, hindi naman talaga kita gusto. Yun ay, Ano yun? mukhang may paparating na mga bisita. Anong plano mong gawin, Shu? Eh di lumaban. Pero tandaan ninyo, kailangan natin magdahan-dahan sa pagkilos. Sa ngayon, sa tingin ng kalaban ay patay na tayo. Makinig ka, Blue Dragon. Hindi rin naman kita gusto, no? At hindi ko rin naman ninais na tawagin ng matindi mong kapangyarihan. Pero magkakampi tayong dalawa. At gagawin ko ang lahat para mapigil ang mga kalaban. Kaya naman, gusto mo man ako o hindi, kailangan nating lumabang magkasama. Protektahan ang mundo at talunin si Nene. Sangayon ka ba sa akin? Kung ganun, kumilos na tayo agad. Oo! Tayo na! Blue Dragon! Mag-ingat ka, Blue Dragon! Huwag mong sirain ang syudad! Ikaw ang masusunod. Ikaw naman ang boss. Ano ka ba, Jim? Kaya ba sinabi ko mag-ingat sa pagkilos? Maraming nasasaktan! Pero mabubukang buhay tayo. Patawad, pero may nasa panganib! Mas mahalaga sa akin ang buhay ng iba. Kailangan kong... lumaban! Ipagtatanggol ko sila! Kung yan ang desisyon mo, ibuhos mo ang buong puso mo sa laban. Oo, tama ka! Okay, friends, tulungan natin si Shu. Iligtas natin ang bayang ito. Okay, nakatarong
nasa 16th Machine Corps. Naubos po ang buong unit. Kumpirmado ang mga kalaban, mga shadow wielder. Sabi ko na nga ba? Tama nga ang iniisip nyo, General Loki. Matibay nga ang mga yun. Excuse me, sir. Pero i-report po ba natin ito kay Lord Ned? Hindi na, wag na muna. Ngayon alam natin buhay sila. Tapusin na muna natin ang grupo ni Zola.